Bago ang lahat, luma muna. Prior sa game ng Bucks versus Celtics, wala doon si Giannis dahil sa hamstring injury. Sa pre-game ng Celtics, sinabi doon ni Austin Rivers na isa ngayon sa pinag-iinitan ng mga analyst na dating player dahil siguro lagi siyang tumatama na ang Boston ang team na hindi nagko-close ng maayos ng isang game. Ito yung nananalo naman ng Celtics pero binibigyan nila ng chance yung kabilang team. Sinabi niya doon na si Tatum ang isa sa worst player pagdating sa clutch kahit pa paborito niyang player yon. Sa mismong game pa, umabot ang lamang ng Boston sa 21 points. Pagpasok ng fourth quarter, 101-83 ang Boston. Nagkaroon ng 11-3 run ang Bucks until 8 minutes mark. Pagpatak ng 4 minutes, 110-101 para sa Celtics. Hindi nakalamang doon ang Bucks pero yung score halos dikit. Hindi nila napipigilan ang isang team kapag nagkakaroon ng run lalo na kapag less than 5 minutes na. Katulad nung nangyari dati sa Cavaliers. 36-21 ang Bucks sa fourth quarter. Panalo pa rin doon ang Celtics pero binigyan nila ng pagkakataon yung Bucks. 31 points, 8 rebounds, 4 assists, 3 steals, 2 blocks at 4 out of 7 mula sa 3-point area si Jason Tatum. Impressive numbers yun kung first 3 quarters dahil yung 8 points na ginawa niya sa fourth, 6 points doon galing sa free throws. Nananalo ang Celtics kahit hindi sila ang best clutch team. Nananalo din ang Celtics kahit si Tatum ang statistically worst player sa clutch. Sinabi na rin naman to ni Coach Joe Mazzulla dati na nakakalimutan na ng team niya kung paano maglaro sa last 5 minutes ng game until overtime. Kahit nung nakaraang playoff, si Tatum namumroblema kapag last 5 minutes ng game dahil hindi siya nakakakuha ng field goals kundi free throws. Ang Boston ang team na may pinakamataas na points differential na may average silang 11.5 per game. Ito yung lamang nila sa kabilang team. Ito rin yata yung pinakamataas since 2016. Kapag ang Celtics naghahabol or tabla sa last 5 minutes ng game, meron silang 7-10 record. Kapag naman sila ang lamang sa last 5 minutes, meron silang 20-7 record. Si Tatum meron pa ring 6.7 points per game sa last quarter pero 40% sa field, 32% sa 3-point area. Sa top 20 player doon, siya yung pinakamababa mula sa field. Bago pumasok yung mismong playoffs, ito yung kailangang ayusin ng Boston. Kasi nga, nung mga nakarang playoffs pa, doon sila nagkakaproblema. Mostly si Tatum ang sinisisi ng iba doon pagdating ng clutch. Nasangkot na naman si Draymond Green sa gulo versus dito sa Memphis sa pagitan nilang dalawa ni Desmond Bane. Nung unang kasi si Santi Aldana nung second quarter. Sabi siguro ni Green mahaba yung galamay baka umabot. Kaya kay Bane na lang na maikli. Nabigyan ng technical si Draymond pero swerte pa dun si Green kasi nga hindi siya nabigyan ng technical nung una kay Santi Aldana. Yun kasi nirereklamo ni Coach Taylor Jenkins kung bakit hindi binigyan ng technical si Draymond Green nun kay Santi Aldana. Doon din lumapit si Desmond Bane na parang alam niya na yung gagawin dun. Parang alam na rin kasi ng mga team to na kailangan mong asarin si Draymond at kapag nasangkot ulit sa gulo, masususpend kasi siya ulit. Ngayong season, kaagaling pa lang niya sa suspension. Hindi pa ito yung Green na nanggugulo talaga katulad nung unang part ng season. Sinabi naman ng mga fans doon na masama ang loob ni Draymond Green dahil si LeBron gumawa ulit ng sariling podcast na hindi pa siya nag-guest sa podcast nitong si Draymond. May tinayo kasing bagong podcast si JJ Redick at si LeBron. Naging positive ang review nun. Actually, sinabi din naman ni Draymond na na-upset siya na hindi pa pumupunta sa Draymond Green Show si LeBron. Nag-guest na siya sa show ni LeBron dati at baka sabihing i-recruit niya kaya hindi pumupunta. Panalo ang Golden State pero hindi pa sila safe sa ngayon. Kung ano yung ginawa ko kanina sa last episode, yun pa rin ang status nila papasok ng playoffs. Hindi nila kailangan maglaro naman sina Klay Thompson, Kuminga, Green ng nasa 30 minutes. Ang susunod nilang game versus Pacers at Minnesota. 9 out of 14 remaining games ng Golden State nasa road games na yon. Mas maganda ang record ng Warriors sa road games kontra sa home court nila.